Bagong dating sa kanya. Tapos ang kagandahan nito guys, 27 kilometer pa, 27,000. Napakababa pa ng kilometrahe niya. Tapos ang presyo niya ay 9.5. Ito pagka halimbawa na i-drive mo siya ng 5 years, medyo mahal pa ang mabebenta mo dito. Okay lang na bumili kayo ng medyo mahal na sasakyan basta ang kilometer niya ay mababa. Yung mga 27,000, 35,000 hanggang 50,000. Kasi yon eventually pagka gusto niyo magpalit ng sasakyan at ibebenta niyo yung sasakyan niyo, mabibili pa siya ng medyo mahal. Kaya kasi within 5 years, let's say na nagamit mo lang siya, umano lang siya ng 5,000, 10,000 kilometers yung nagamit mo lang. Pagka binenta mo yun, mahal pa yung may ibebenta mo doon sa sasakyan mo pag magpapalit ka. Kaya kahit na medyo mahal, yun ang bilhin nyo guys. Kaysa bumili kayo ng mura na mataas naman ang kilometer, ay wala din yun. Hindi nyo, pag nagpalit kayo ng sasakyan o ibinenta nyo yung sasakyan nyo, hindi siya mapapamahal na ibebenta nyo. Kaya yun ang magandang i-consider nyo rin pala. What's up guys? Nandito naman ulit tayo sa Chivas Autos. Ang dami nilang bagong sasakyan ngayon guys. Kasi madami nagtatanong sa atin na kung saan nagkuha na ng mga sasakyan yung tropa natin. Dito sa Chiba, ang dami nila ngayong sasakyan, tapos mga low kilometers, mga first owner dito, bagong dating, kaya magaganda. Ang gaganda ng nila ngayon, ang bagong labas na mga sasakyan. 18,000, 2018, no? Ito, ganda nito, bagong-bago pa. Mazda. 29,000 yan, 37 kilometer lang. Pagka magiging plus OR 31. 31 lang. What? CRB. Meron pang Toyota Land Cruiser. Ang dami nilang sasakyan ngayon Ang dami Alright guys, ito meron ditong Nissan Note. Bagong labas lang, bagong dating sa kanya. Tapos ang kagandahan nito guys, 27 kilometer pa, 27,000. Napakababa pa ng kilometrahe niya. Tapos ang presyo niya ay 9.5. Ito pagka halimbawa na i-drive mo siya ng 5 years, medyo mahal pa ang mabebenta mo dito. Kasi napakababa pa ng baka siguro umabot lang to ng 50,000 kilometers. Mabebenta mo pa ng pagka gusto mo magpalit. Dito maganda kaya yun ang maganda ang tips guys pagka bibili kayo ng sasakyan. Tingnan niyo muna ang kilometrahe tapos ang presyo. Tapos mag-search kayo doon sa TradeMe kung ano yung kanilang mga presyo. Kasi sa TradeMe, yun yung naandun yung mga presyo talaga ng nalabas dito sa market. Kung halimbawa yung actual na presyo. Kung halimbawa, diferensya lang ikaunti, basta sa kilometrahe kayo magbe-base. Ang daming mga bagong sasakyan dito sa sa Chivas. Ito hybrid. Ito Axela, ito maganda rin to. Dapat ganitong bibiling ko see? Ganda na loob. Let's go. Tingnan natin to. Magkano to? Walang presyo. Ayun, nandun. 28,000. Bagong-bago pa. 32 lamang. What? Ang ganda naman. Ang ganda nito kasi. Dapat ganitong bibiling ko Ay! Fuck! Ganda mo, baby. See? Ganda ng loob. Sarap i-drive na rin Yung akin old na kaya ganda ng loob Shit, ang ganda. Suzuki. Ito, 10,800 Toyota Paso X, 32 kilometer. Ang bababa ng kilometrahe dito, yun ang mga ganda rito sa Chivas.
Aha. Dapat dito ako bibili kaso wala akong yung sasakyan ko kasi matagal pa nilang bago makuha eh. Ayan guys, oh. Yung mga Pilipino na gustong bumili ng sasakyan na mura-mura, dito kayo pumunta. Ito, Honda Jazz, hybrid din to. Maganda din tong ganito yung Honda Jazz. Yung ganito yung sa tropa eh. Tingnan nyo. Oh. Diba? Linis. Mazda, Mercedes. Tingnan natin tong Mercedes na to. It's been a long time na eh. Naka AMG. What? Wow! Yee! Ganda talaga ng AMG ah. Sitting pretty ka dito. Magkano kaya to? Let's see. 27,884 kilometers. Pwede pa. AMG. Ito hybrid. Ito maganda rin to. Hybrid to. Wow! Ganda ng loob. Leather. Ganda guys. Magkano kaya to? Toyota hybrid to eh. Itong magandang mabili eh. Kaso hindi kaya ng budget ko eh. 76,000. Ito Lexus. Oh, Hunchback. Ito yung Lexus Hunchbacks. Oh, dito pala ang kambyuhan nito eh. Oh. Hybrid din to guys. Ano to? May ganito pa para saan to? Napaka high tech naman ito. Ito yata may kambyuhan pa din eh. Dini din ang kambyuhan at saka ano. Ang ganda ng mga sasakyan. Hindi lang makabili si Burikyo. 21,098. Oh, medyo mataas na to. Pero 21,000. Medyo mataas na. Mazda. Axela. Uy. Ito yung Axela. Ganda rin ito ah. Wow. How much yun? 15 line lang. 35 kilometer. What? Napakamura na. This one is good. 35,000 kilometers. Yeah. And it's only 15. Wow. Dito. Tingnan natin itong Mercedes na to. Wow. Yan boss, mura na. Ganda ah. Diba? Demio. Let's see this Demio. Bagong dating lang itong Demio to eh. Itong Mazda gusto ko. Gusto ko kasi yung mga mga matataas. Ay, shit. Napakaganda naman ito. Wey! Pagka ako'y nakaluwag-luwag, ganitong bibiling ko yung malaki. Yan sana ang gusto ko eh. Mazda kay Kabayan. Katulad ng kay Kabayan. Magkano to? Mazda X360. Hybrid lang. Ayoko lang ng hybrid. 29,037. Pwede na. Mababa na. Itong ano ba ito? Land Cruiser o Pajero? Pajero? Land Cruiser. Tingnan natin Land Cruiser na to. Toyota Land Cruiser na to. Kano kaya ang presyo nito? Ang laki ay! Diyos me you. Walang nakalagay na price. Pero tingnan natin.
Ang laki. Ang laki pala ng Land Cruiser ay. Oh, laki. $1.6, mataas na to. Mataas na. Gusto ko nun Axela Forma Forma niya na. Yes. Forma ng hayop. Ay. Ito mo. Pag sa forma ay, ang laki pa ng screen. Ito. Wala tayong susi. Mayroon pang din yung mga volume. Ganito sana kukuhanin ko. Hindi lang kaya ni budget. Ang ganda May rear camera pa. Ang ganda pa naman na Bella. Ay, sarap liko-liko. Toggle switch. May dashcam din dito. Dashcam. Tinanggal lang nila. Sports off. Sports. Sana all. Nandito tayo sa sasakyan na gusto natin. Ito talaga ang gusto ko noon yung Axela na hunchback na iba doon sa akin na binili natin. Kasi si Burikyo old na yun, ito latest na na Axela Ang ganda na ng picture nito Gugustuhan ko dito sa kasi ang ganda niya i-handle. Ang ganda niya i-drive. Ang sarap niya i-drive. Kaya gusto ko. Tapos medyo maporma pa siya. Ito ang ganda naman ng Bella nito. Matagal pa ulit bago tayo makapagpalit. Siguro pag nagpalit tayo ng mga Mazda 5 na CX-5 or CX-9 yan. Pero matagal pa siguro yun kasi siyempre napamahal natin si Burikyo kaya ilagaan natin kaya pinapalitan natin ng tires, diba? So yun guys, yun yung aking advice sa inyo nga pala, kasi yung na-experience namin na pagkakukuha ka ng sasakyan, ang kailangan mong gawin or ang kailangan mong wait lang guys, kuhanin ko yung sinyelas ko, mapapasa. Iniwan ko kasi kakayaan linis-linis dito sa sasakyan. Ang kailangan mo, ang i-consider mo bago ka bumili ng sasakyan ay yung mileage, kung mababa siya. Tapos yung price niya, itingnan mo sa TradeMe. Tapos tingnan mo yung mga gulong niya, paandarin mo, i-test drive mo, tingnan mo yung steering niya, kung pag sinagad mo may lagutok, pag isagad mo ng kaliwa, tapos isagad mo ng kanan, pag wala okay yun, mga ganun. Tapos yung engine niya kailangan tahimik, lalo na pagka nasa labas ka. Tapos yun nga yung gulong, number 1 yung gulong, kailangan papalitan mo ng bago mo kuhanin yung sasakyan. Tapos kasi yung mga wala ka ng pagka yung sa price nila nakalagay doon plus OR, CR, plus Rego or something ganyan, ay package na yun, wala nang i-add do sa inyo. Kasi kinukwento nyo sa akin kanina, madami daw na nagpunta rito na Pilipino na yung price lang nung sasakyan ay nasa 20,000. Tapos noong nakuha na nila, madaming na-add na hindi hidden charges, na hindi naman sinasabi ng mga dealer na itina-charge sa kanila. Kaya yun nagmamahalan sa sasakyan. Dito siya yung kasi dito di ba kumuha lahat ng aking kaibigan, yung kasama ko sa bahay. Dito siya kumuha at sila, kaya okay yung service nitong sa Chivas na to guys. Hindi ko naman minamagaling yung kanyang service, pero para sa ating mga bagong Pilipino na na ito peri siya, hindi siya nagtataga. Yun ang ko. Kaya yun guys, ang consider nyo, gulong, test drive,
kilometrahe, at saka yung engine, langis, yun, langis nga pala. Tingnan nyo, check nyo ang langis nya kung hindi pa maitim. Kasi kailangan bago yun, bago i-release ng ng car yard lahat bago yun. Kaya yun yung na-experience namin na dapat pala ay na-consider namin noon bago namin kuhanin yung mga sasakyan. Kaya mas good sa inyo kasi meron na kayong mga idea kung ano yung mga dapat na i-consider bago kumuha ng sasakyan at bago ilabas sa kasa o bago kayo mag-deal. Kaya yun, kaya mas okay na sa inyo kaysa sa amin medyo nagsablay pa kami dun sa iba, pero at least okay naman so far at wala tayong magagawa doon. Ganun talaga, kailangan deal is deal. Kaya yun. So yun guys, hanggang dito na lang, and hope you ay makapasyal kayo dito sa Chivas Autos at para makakuha kayo ng sasakyan dito na good quality at talagang hindi kayo magkakaproblema within a year o a year more, para kasi syempre ang maintenance ang mahal. Kaya yun nangyari sa akin na kumuha ko doon sa NS Motor, na which is na eager na rin ako kumuha ng sasakyan dahil nang kailangan ko na nga at hindi ko na napansin yung mga gulong. Pero yun lang naman so far yung ko, kasi hindi ko na gusto, hindi sira na yung gulong. I mean naggigitag-gitak na siya nung nagamit para sa safety, pinalitan ko na rin para kasi for my own purposes naman yun, kaya okay lang at least. Pero yun nga, para hindi na kayo gumastos, kailangan ay i-consider nyo na yon para in months and years hindi pa kayo gagastos ng ganong kalaki na almost $600 para lang sa maintenance ng sasakyan nyo. So yun guys, I hope may natutunan kayong kahit kaunti dito sa aking mga sinasabi, and hope at yung mga bagong pupunta dito sa New Zealand ay pasyal kayo dito sa Chivas. Nasa Hamilton to, meron din sa Auckland. Kung mapanood nyo man ito at sana nakatulong to sa inyo guys. Please don't forget to like and subscribe. Thank you guys, see you on my next vlog. Goodbye.